Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update sa ating fishard mga gar dahil na-busy tayo, no? Kasi marami tayong mga ginawa dito sa ating fishard. Marami tayong mga binago kaya matagal-tagal tayong hindi nakapag-update. So for today's video ay mag-update lang tayo ng kaunti kasi kung lalahatin natin ay masyado na naman tayong mahaba. Mag-update lang tayo ng kaunti. So ang i-update natin ngayon is yung ating mga breeder, no? Kung kamusta na yung mga breeder natin, kung goods pa rin sila or kung nagkaroon na sila ng mga fry. So unahin na agad natin dito mga gar. So hindi natin makikita yan dito kasi wala na yung ating mga breeder, no, ng RDSS dito. So kung natatandaan nyo, meron tayo ditong isang male at saka tatlong female. So namatay yung ating dalawang female dito. So ang natitira ay isang female at isang male. Kaso parati sila nagtatago dito, no. And simula nung binago natin yung setup na to, tinanggal natin yung napakaraming halaman, nagtatago na lang na nagtatago yung ating breeder. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang sila kasi pumapayat na sila kasi hindi sila nakakain ng maayos. Tapos napupulit lang yung tubig dahil sa mga pagkain na hindi naman nila kinakain. So wala tong laman ngayon. Ang nilagay ko dito ay binuhusan ko ng methylene blue para ma-disinfect. So bukas na tatanggalin na natin tong tubig tapos papalitan na ng bago. Tapos lagyan na lang natin ito ng fry. So yung breeder natin na yon, RDSS mga gar, ay nandito. So mapapansin nyo, andun lang yung isa. Tapos ang andito yung male, no. Medyo sila nanghihina at hindi ko alam kung okay pa, kung goods pa ba, kaya nilagay na lang natin dyan. So hindi na rin ako umaasa na magkakaroon pa ako ng fry, no, sa breeder na to kasi nga ganyan na yung status nila simula nung binago natin yung setup. So mali nga yung move na ginawa natin. Dapat hinayaan lang natin doon na ganon ka sukal yung halaman, no. Dapat tinanim ko na lang kasi ito yung naging resulta, no, namatay yung ating mga breeder. So dahil nagkaganon na yung ating breeder mga gar, no, kumuha tayo ng bagong tryo ng ating RDSS, no. Ito na yung mga anak nila. So ayan, kumuha ako ng isang male, tapos kumuha ako ng dalawang female. So mga juvie pa ito, pero pinag-pair ko na, no, kasi nga sumusundot naman na sila, no, nagsusundutan na, naghahabulan na, pero magkapatid ito mga gar, kaya careful lang tayo dito, no. Tapos may mga reserve tayo dito. So nung nakaraan ng hina ito sila, at akala ko nga ay mamamatay, no, pero bumalik yung sigla nila nung winater change natin. Ayan, so medyo okay na sila kasi ito yung mga reserve natin kasi wala pa tayong binibenta na RDSS talaga kasi nga gusto natin muna kumuha ng ating breeder kasi nga hindi na maganda yung mga breeder natin na yung mga parents, no. Tapos mga gar, kumuha na rin ako ng breeder natin na HBRRT. So kumuha na ako ng isang pair. So meron tayong 6 na male at saka 2 female lang. So kumuha na ako ng isang pair. So ang natitira doon ay isang pair na lang. So ayaw mag-focus sa ating camera. So hindi ko nakikita yung aking mga breeder, pero yung male nakikita ko, tapos yung female parang nandun siya sa likod. Hopefully okay lang siya, no. Pero parang okay lang din naman. Ayan siya. Yun, no. Yan. So tapos ito yung HBRRT na spare ng mga female. Kaya 4 yan sila kasi sa pangalawang batch meron tayong 3 female, tapos sa unang batch meron tayong 2. So 4 yan dyan sila, pinapalaki-laki natin ng kaunti para ma-pair natin sa mga male, no, na available. Tapos kumuha na rin ako ng breeder mga gar, no, ng ating P-Dirt Koi. Ayan, pinagpartner ko na yung sarili kong P-Dirt Koi. So pair lang naman kasi ang available dahil isa na lang yung natitirang babae na may cap. Ayan, napakaganda ng kanyang pagkakakap. Tapos itong ating P-Dirt, no, yung male natin, medyo maganda din yung cap niya, tapos may platinum siya, kaya yun yung kinuha natin. So pinagpartner natin sila and dito natin nilagay. So mapapansin nyo mga gar, dito na yung mga breeder ko, no. Ayan, so naglalagay na ako dito. Dapat nga pair lang tong kukunin ko dito, pero dahil maliliit lang, no, ginawa kong tryo. So ang ginawa ko ngayon mga gar, dito ko na ilalagay yung mga breeder ko para mas mabilis harvestin pagkasakaling manganak. Tapos ito yung ating isang batch lang to, kaya pinagsama-sama ko na lang isang male at saka 3 female, pero yung isang female walang cap. Yan ay silver belly koi natin. Yun, sana nga magkaroon tayo ng fry dito kasi nga ito lang to sila, ito lang talaga, 4 lang na piraso. Then ito yung ating project, no. Malapit na ulit mag-drop yung babae na ito, kaya abang-abang tayo sa project natin kung ano magiging kalabasan nito. Tapos yung P-Dirt natin dito mga gar ay tinanggal na rin natin, no, since na
hindi na rin maganda dahil tago din sila ng tago dito. Parang naging katulad lang din sila no ng RDSS natin. Kaya kinuha na lang din natin, tapos nilagyan ko na rin to ng bagong tubig, hinugasan natin kanina, and lalagyan din natin ito ng fry. So walang laman pa to ngayon. Then dito natin sila nilagay. So hindi na rin ako umaasa na magkaka-fry ako dito kasi nga yan lang din sila, patulad lang din ng RDSS. So hindi ko alam kung bakit nagkaganyan sila, no? Ngayon, so hayaan ko na lang yun sila. Bahala na sa buhay nila dyan. So kumukulog dahil malapit ng umulan. Then dito, no, sa ating Dark Knight, actually nanganganak na to sa kanina, kaso hindi ko pala akalain na kumakain pala ng fry, no. Nakita ko pinagkakain nila yung mga fry nila, and tatlo lang ata yung nahuli ko. Kaya sa susunod, no, na pagka malaki na ulit yung tiyan ng mga to, siguro hiwalay ko na lang talaga kasi parang gusto ko paramihin to yung Dark Knight natin. So tatlo na lang yung natitira kasi namatay yung isang male natin dahil nag-aaway sila nitong isang male. Kaya tatlo na lang sila dyan. And nag-drop sana kanina yung isa, pero hindi natin nakuha kaagad since madami tayong ginawa ngayon ng umaga, tapos linggo pa nakain. So ayan na lang natin. Dito naman sa ating mga albino waikisi, so nagugulat ako dito mga gar kasi nagpo-produce sila ng mga black. Ayan, mga black na anak. Dati hindi ko lang to pinapansin, tinatanggal ko lang, pero kalaunan pala nagiging ano pala sila, waikisi din pag lumaki. Itim sila sa pagkakaanak, pero pag lumaki sila nagiging waikisi sila, hindi lang kaso albino. Kaya kinip ko na lang dyan, and mahirap na silang hulihin, tapos nai-stress yung mga breeder natin pag inuhuli, kaya nandyan lang sila. Kaya kung mapapansin nyo, yan, lumalaki na rin sila. Dito ko na lang din inuhulog yung BBS kung sakali, since hindi naman kumakain ng fry itong mga waikisi natin na mabait sila. So pag laki-lakihin ko na lang konti, saka kukuhanin yung mga waikisi na yan. So hindi siya albino. Tapos dito mga gar, yung ating breeder, no, ng Santa Claus Ribbon, 4 yan dito na female, tapos isang male. So namatay yung dalawang female natin. Kaya ang natitira ay 2 female at saka isang male. Kaso ang problema, no, siguro may sakit tong tubig na to kasi nga nangihina sila. So siguro nandito na sa tubig. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko din. Tapos nilagyan ko to ng methylene blue. Binabad ko muna para bukas palitan natin ng bagong tubig. At lalagyan na lang din natin ng fry. So dito natin nilagay yung ating mga, ito pinagpahinga ko yung male kasi parang mukhang pagod na pagod siya. 4 ba naman na female yung kanyang partner. So iniwalay natin, tapos nandito yung 2 female na sana bumuga kasi ang laki ng tiyan pero medyo mahina yung langoy. So dito na lang muna, no, sana mag-drop. Lalaki ng mga tiyan nila eh. Tapos ito, fry ito ng waikisi. Yung sinasabi ko na dito kasi dati may nakuha ako na mga albino waikisi, no, tapos may black na mga kasama na anak. Nung lumaki, nagkaroon ng waikisi. So hindi ko pa yan na kasi nilipat ko to, pero may waikisi dito, no. Black siya dati, tapos nung lumaki naging waikisi. Tapos dito mga gar, yung ating Santa Claus talaga na hinanan ribbon. So ang naging problema dito, 'di ba, namatay yung male natin, tapos yung natira dito is 2 female. So nag-drop na yung isang female, sa mapapansin nyo, no, may mga fry yan dyan, hindi ko pa nakukuha. Nag-drop yung female na isa, kaso after niya mag-drop, after 2 days, no, namatay din siya. So natitira dyan ay isang female, andun siya sa dulo, no, andun siya. So isang female na lang yung nandito, at saka medyo malaki yung tiyan niya since hindi naman yan sila kumakain, no. Ang Santa Claus talaga hindi sila masyadong aggressive pagdating sa fry nila. So para hindi na siya ma-stress, no, nilagay na lang natin siya dyan at antay na lang natin mag-drop, saka natin tanggalin. And then yung ating ABT ay nandito pa rin sila. Ayan, ang laki ng tiyan ng isa, and masiba to siya, eh. Masiba talaga to siya. Ang problema, no, inaaway niya yung isang female natin, kaya nandun, tsaka yung isang male nandun siya. Kasi gusto niya parang sa kanya lang lahat ng pagkain. So binawasan ko nga yung halaman nito para makakagalaw sila ng free, since naglagay naman tayo nito para kung sakaling manganak, no, dito sa papasok sa loob. Ayan. So hanggang ngayon ganyan pa rin yung mga style nila, parang stay put lang, pero at least buhay sila at hindi sila nagkakasakit. Tapos yung Santa Claus natin dito mga gar, ayan, buong buo pa rin yung 3 Santa Claus natin dito. At nanganak na to nung nakaraan, pero 5 piraso lang. At dito natin nilagay, no, sa galon na to. Andito yung 5 piraso na anak nitong ating full gold. Ayan. Medyo lumalaki na yung mga female natin, at yung male natin, no, nagiging parang full gold, ano na talaga siya, no, full mass bang tawag dyan. Ayan, no, nagiging purong gold na siya kahit sa malayo. Ayan.
Lastly, yung breeder natin dito mga gar na MSSBT, no, namatay yung male natin dito mga gar. So, nag-drop na yung isa, yung isang medyo maliit yung tiyan na female, nag-drop na yan siya. So, after nag-drop, no, after ilang days, namatay yung ating male, kaya nagpalit tayo ng bago. So, yung male na yan ay bago na yan mga gar, since namatay na yung dati dyan. So, okay lang din naman yung ating mga female, no? Wala naman akong napapansing kakaiba, no, sa kanilang paglangoy. At kaya nilagyan na lang ulit natin ng male. So nag-drop na yan, no? May ano na yan siya, may fry na yan sila. And dito natin nilagay. So konti lang din naman ay mapapansin nyo. Ayan, mga nasa mahigit 10 lang ata. Yun. So dito natin nilagay yung mga fry natin na yun. Yan. So yan ang mga latest natin mga garno sa ating mga breeder. And next time, no, mag-update naman tayo sa ating mga fry, no. So kung mapapansin nyo, may pagbabago, no, sa ating setup. Tinanggal na natin yung mga beta dito. Tapos dito natin nilagay yung mga fry natin para naaarawan, no. Tapos ang mga beta natin ay nandito na sa ilalim para medyo hindi sila masyadong makain kasi sa space. So dito ko nilagay yung mga beta natin sa ilalim. Tapos nandito din. So hindi pa rin natin nabibenta kasi mahirap ibenta dahil hindi mga pair kasi mostly mga female yung mga nandito. Tapos dito na lang natin nilagay yung mga fry natin. So itong mga fry natin na to, no, pagka nagkaroon ulit tayo ng time, ililipat na rin siya natin kasi meron na naman tayong mga bakanteng ganito, no, mga bakante. Nililipat natin yan dyan kasi yung mga breeder natin nililipat natin dito para magiging hindi siya tryo, no, para maging pair lang dito. Yan, nililipat natin dito yung mga breeder natin. Tapos itong mga malalaking lagayan natin, dyan natin nalagay yung mga fry natin. So sa susunod na video natin ay mag-update tayo mga gar sa ating mga fry. So sa ngayon hanggang dyan na lang muna yung ating video para hindi masyadong mahaba yung video natin at hindi tayo mahirapan sa pag-i-edit. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video. Ito ang inyong Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.